Hey, what's up guys? AK Broking here, your Grab Car Operator Driver. At kung isa ka ring Grab Car Operator Driver or TNBS Driver, makarelate ka sa usaping ito. Dahil ang pag-usapan naman natin sa video ito, tungkol ito sa kung natatabunan na nga ba ng inflation rate ang fare matrix ng TNBS. At kung makatarungan nga ba ang bawat marketing strategy ng iba't ibang transportation network company. At kung pipiliin kaya ng ating mga drivers partner ang isang transportation network company na nag-o-offer ng mas mababang fare na hindi naayon sa fare matrix standard. At kung tatagal kaya sa TNBS industry ang isang transportation network company na nag-o-offer ng mas mababang pamasahe, makakainganyo lang ng ating mga butihing pasahero. Yan ang ating pag-usapan sa video ito. Kaya kung ikaw ay baguhan sa YouTube channel, welcome. At kung ikaw ay datihan, welcome back and stay tuned. Natatabunan na nga ba ng inflation rate ang fare matrix ng TNBS? My answer is yes. At yun din ang sagot ng karamihan, lalo itong mas matagal na dito sa TNBS industry. At dito lang tayo sa basic na basihan. Kung ikukumpara natin sa nakalipas na 7 years, 6 years, 5 years, at kung magkano ang nagiging gross income mo noon or net income mo noon, parang ganon pa rin yung ngayon at mas bumaba pa dahil tumaas ng ating gasolina, tumaas na ang presyo din ng bilihin at cost of car maintenance, tumataas halos lahat. Kaya nasasagasaan ang fare matrix ni TNBS kasi yung kinikita ng mga drivers partner natin ganun pa rin, mas bumababa pa dahil sa dami ng bumabiyahe na hati-hati na itong mga nagiging pasahero o nagiging booking. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na pasukin ang itong negosyong ito, pwede mong gawing libangan lamang. Pero kung sabihin may talo kasi negosyo nga at hawak ng isang transportation network company ang pagko-compute ng pamasahe at doon naman natalo si driver pagdating sa traffic, pagdating sa promo. Kaya kung ikaw ay isang nagbabalak, stop ka muna, pag-isipan na muna. At kung makatarungan nga ba ang marketing strategy ng iba't ibang transportation network company, my answer is maybe and no. Walang yes kasi nga naman walang perfecto. Kung saan ako active ngayon sa Grab, ang masasagot ko lang maybe. Dahil ayaw ko yung nahiwalay sa standard yung commission rate. Dahil binago ni Grab, ginawang effort based. Pag malayo yung pick up, mas mababa yung commission rate. Pag malapit yung pick up, mas mahal yung commission rate. Ngayon, sa daming bumabiyaheng car unit, nakapalibot doon sa pinaka-booking, doon ibabato ang booking sa pinakamalapit. Kaya ang nagiging commission rate, laging mas malaki, susobra sa standard. Kung magkano man yung standard, base sa pahayag umano nitong LTFRB chairman, na 20% pala ang ibabawas na commission rate kung magkano yung pamasahe. Pero sumusobra doon dahil sa malapit ang pick up na ibabatong booking. Kaya disagree ako doon na side na yun. At saka dito naman sa masyadong mga mababang pamasahe ni Grab, yung tipong 66, 64, tapos susundo ka ng plagay lang natin 1 kilometro kalahati, 2 kilometro, ihatid mo pa yung pamasaheng natitira, binabawasan na ng commission. Yun yung 64, mga 60 plus, 70 plus, napupunta lang sa gasolina. Pero nag-o-offer naman siya ng kumbaga ng incentive, depende sa numbers of rides. Kaso nalalaro din yan. Pwede namang bibigyan bigla ng malaking booking para hindi ma-hit yung incentive. Kaya yung side na yon, marketing strategy na yon, disagree ako. Kaya maybe kay Grab. At nakakalap ko naman sa ibang transportation network company base sa kwento ng mga activity doon, at ito ay experience nila.
hindi ina-accept ng pasahero, ini-ignore. Tapos itong malayo ang pick up, madalas malayo. Kaya no ako doon. No. Dito kay Grab maybe. Kaya walang yes, walang perfecto pagdating sa marketing strategy. Dahil ang transportation network company lang ang nakakalamang sa kanilang pinapatupad na kumbaga strategy. Kawawa ang mga nagiging driver's partner, nagiging sunod-sunuran kung anong ipapatupad nila. Wala talagang basihan para magiging balance. Although sa ibang side, meron namang in fairness sa ibang side, medyo balance naman. Pero meron talagang negative side sa iba namang like kagaya ng aking nababanggit. Kaya maybe and no, walang yes sa marketing strategy ng mga transportation network company na nag-ooperate as TNBS 4 wheels. At kung pipiliin nga ba ng mga driver's partner ang isang transportation network company na nag-o-offer ng mas mababang pamasahe pero hindi na ayon sa fair metric standard, pero ito naman ay tinatangkilik ng mga pasahero, ang answer ko doon, my answer is no. Ayaw kong piliin ang isang kumpanya na magiging partner na nag-o-offer ng mas mababang pamasahe pero tinatangkilik naman ng karamihan na pasahero. Dahil ang kikita itong mga transportation network company lang. Itong mga driver's partner hindi ganong kumikita. Mapupunta lang sa gas dahil mababa yung ino-offer na pamasahe. Mapunta lang sa gas, mapunta lang sa expenses ng maintenance ng sasakyan. Maubos pa yung oras dahil sa traffic. Kaya no sa akin. Halos walang kikitain ang driver. Minsan tabla lang ang dating. Pero ang nakinabang yung transportation network company at ang mga pasahero ang nakinabang. Kaya kung kadalasan ini-ignore ng mga driver, yun ay sabi-sabi umano sa mga naka-experience sa ganong klaseng marketing strategy na mayroong ino-offer na mas mababang pamasahe para tangkilikin ng mas maraming pasahero. Yun nga lang, hindi nila nakikita na itong mga pasahero naiirita na kakaantay ng mag-a-accept sa kanilang booking. Dahil itong mga driver's partner ay inaayawan ang ganong klaseng offer na pumasahe na medyo mas mababa at pakiramdam nila ay mas mababa sa fair metric standard. Kaya no sa company nag-o-offer ng mas mababang pamasahe, lalo kung walang ino-offer na good incentives. At kung tatagal nga ba sa TNBS industry ang isang transportation network company na nag-o-offer ng mas mababang pamasahe? Ang sagot ko, no. For sure hindi tatagal dahil sa dami ng sumubok na transportation network company hindi nagtatagal dahil ang umaayaw itong mga driver's partner, wala silang kinikita, napupunta lang sa expenses, gas, walang nagiging take home kumbaga or kakaunti. Kaya ang driver mas pipiliin kung saan sila kikita. Kahit sa daming magbubuk, sa daming tumatangkilik dahil mas mura ang offer ng isang transportation network company sa usaping pamasahe, wala namang mga driver's partner ang mag-a-accept. Kaya pwedeng hindi talaga magtagal sa TNBS industry ang isang transportation network company na nag-o-offer ng mas mababang pamasahe. At itong aking mga nababanggit ay base sa aking mahaba-habang karanasan at base ito sa aking mga nakakalap na ideya galing sa kabilang platform or sa mga mas matagal pa dito sa mundo ng TNBS. Disclaimer po, wala po akong sinisiraan dito sa aking mga nababanggit. Kumbaga, ito ay magbibigay ideya lalo sa mga baguhan na tanggap lang ng tanggap ng booking pero sila naman ay naging kawawa later on. Dahil dyan, maraming salamat sa inyo mga bro, lalo sa mga nakapanood nito, at pagpasensyahan nyo na kung mayroon akong nakakalimutan dito sa aking mga nababanggit. Sorry, it's DJ.